Nagsisimula ang kwento sa isang mahiwagang isla sa gitna ng karagatan, kung saan puno ng mga tao ang isang malaking stadium. Sa senyas ng isang empleyado, isang 3 metrong haba na pating ang hinihila pataas bilang pain matapos biglang umahan ang isang napakalaking nilalang mula sa tubig, habang dahan-daang bumababa ang plataporma ng madla sa ilalim ng lupa. Nilunok ng higanteng nilalang na nagngangalang Mosasaurus ang pating sa isang kagat habang umuungal ang mga tao. Sa mundo ng hinaharap, isang kumpanya ng teknolohiya ang gumagamit ng genetic engineering upang buhayin muli ang mga dinosaur, bumili sila ng isang buong isla at ginawa itong dinosaur theme park. Dahil sa mga dinosaur, ang isla ay mabilis na nagiging pinakamalaking atraksyon ng turista sa mundo, na umaakit ng milyon-milyong bisita bawat taon. Gayunpaman, pagkatapos ng 20 taon ng ligtas na operasyon, naging pamilyar na ang mga dinosaur at hindi na kasing sabik ng dati ang publiko. Upang matigil ang pagbaba ng kita, pinaghalo ng pangkat ng doktor ang mga gene mula sa iba't ibang uri ng hayop upang lumikha ng isang bagong dinosaur na tinatawag na Indominus rex, sa pag-asang muling pumukaw ng kuryosidad ng mga bisita, ngunit walang umaasa na ang nilalang na ito ang magiging pinakamalaking banta sa buong parke. Nang tingnan niya ito, napagtanto ng may-ari ng parke na napakalaki at napakatalino ng Indominus rex, matapos niyang subukang makawala sa salamin ng maraming beses, dahil sa pag-aalala sa panganib, tinawagan niya ang isang dating tagapagsanay ng Navy na nagtatrabaho sa parke upang magsanay ng mga ibon na mandaragit upang pumunta at mag-inspeksyon sa seguridad. Sa sandaling iyon, si Owen ay nakikipagtulungan sa isang grupo ng mga mandaragit at nagtagumpay sa pagkontrol sa mga ito. Ngunit isang aksidente ang nangyari nang ang isang tagapagpakain ay hinayla papasok sa kulungan ng isang raptor. Dahil sa panganib, binuksan ni Owen ang gate, nagmamadaling pumasok upang iligtas ang lalaki, at inutusan ang mga mandaragit na umatras. Matapos ang labis na pagsisikap, ligtas na nailabas ang empleyado at nakalabas si Owen bago magsara ang gate. Pagkatapos, dinala ni Claire si Owen sa kulungan ng Indominus rex at ipinaliwanag na ito ay isang hybrid na nilikha mula sa DNA ng T-Rex, na pinalaki ng mag-isa simula ng ipanganak. Nagbabala si Owen na ang pag-iisa ay maaaring maging lubhang mapanganib dito at hiniling na agad itong siyasatin. Pero nang maghulog sila ng pagkain sa kulungan, wala silang makitang Indominus rex kahit saan. Walang natutukoy na anumang heat signature ang thermal system. Noon lang napansin ni Owen ang malalaking marka ng kuko sa dingding, dahilan para maghinala ang lahat na umakyat ang halimaw sa pader at nakatakas. Namutla si Claire nang marinig iyon, agad siyang bumalik sa control center at inutusan ang lahat na manatiling alerto at subaybayan ang locator ng Indominus rex. Samantala, pumasok si Owen at ilang gwardya sa loob ng kulungan upang tingnan ang gasgas na dingding. Bigla, iniulat ng control center na ipinapakita ng tracking chip na nasa loob pa rin ang Indominus rex. Nang makatanggap ng agarang babala na umalis sa lugar, agad na lumingon si Owen at tumakbo patungo sa gate. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang matalinong Indominus rex at inatake ang isa sa mga gwardya. Dahil sa takot, isa pang gwardya ang nagbukas ng gate para makatakas, na nagbigay sa Indominus rex ng pagkakataong makalusot at makalabas. Sa mapanganib na sandali, dumula si Owen sa ilalim ng isang truck at nagtago. Mabilis na napatay ng Indominus rex ang isa pang gwardya, para naman matakpan ang amoy niya, pinutol ni Owen ang linya ng gasolina, hinayaan ang gasolina na lumabas, dahilan para mawala ang kanyang bakas sa mabangis na dinosaur at umalis. Nagdulot ng takot sa control center ang insidente nang mapagtanto nilang papunta na ang Indominus rex sa lugar ng mga bisita, kung saan nagtitipon ng humigit kumulang 20,000 katao. Gusto sanang patunugan ni Claire ang alarma, pero pinigilan siya ng may-ari ng parke, dahil sa takot na baka magsara ang parke. Naniniwala pa rin siyang kayang hawakan ng security team ang sitwasyon. Isang pangkat ng mga sundalo ang mabilis na lumipat sa lokasyon na itinuro ng tracker, ngunit natuklasan lamang nila na ang chip ay napunit mula sa katawan ng Indominus rex. Sa sandaling iyon, napansin nila ang mga patak ng dugo na bumabagsak mula sa itaas. Ginamit pala ng Indominus rex ang kakayahang magbalat kayo, na kinuha mula sa mga gene ng chameleon, upang makihalubilo sa kapaligiran. Agad na umatake ang halimaw, dinurog ang pinuno ng pangkat, at pinatay ang lahat ng sundalo isa-isa sa maikling panahon. Nang marinig ang balita, binalaan ni Owen si Claire na ang Indominus rex ay isang lubhang mapanganib na nilalang napapatay sa lahat ng nabubuhay na bagay kung hindi mapipigilan. Kaya kailangan nilang gumamit ng mga nakamamatay na sandata para tapusin ito. Ayaw ni Claire na maging war zone ang parke, kaya noong una ay hindi niya pinansin ang payo ni Owen, na ikinagalit nito kaya umalis ito ng control room. Ngunit para sa kaligtasan ng mahigit 20,000 bisita,
sa wakas ay nagpatunog ng alarma si Claire sa buong parke. Kasabay nito, ang dalawa niyang pamangkin ay nasa isang tour ride. Nang matanggap nila ang babala ng panganib, pinahinto ng mga kawani ang lahat ng sasakyan, ngunit nagpatuloy ang sasakyan ng mga batang pasaway sa mas malalim na bahagi ng lugar kung saan nakatira ang mga mababait na herbivore na dinosaur. Nang bigla may lumalabas na babala sa screen ng kotse na nagsasabing bumalik na sila sa hotel, pero ayaw bumalik ng nakatatandang kapatid. Gamit ang espesyal na access sa kanyang Pulse Ares, kinontrol niya ang sasakyan at nagmaneho papasok sa parke. Ngayon ay biglang naalala ni Claire ang kanyang mga pamangkin at tinawagan sila, ngunit hindi sumasagot. Sinuri niya ang sistema at nakita niyang isa na lang ang sasakyan na hindi pa bumabalik, kaya agad siyang nagpadala ng rescue team at humingi ng tulong kay Owen. Samantala, narating ng magkapatid ang pinakamalayong lugar at natuklasan nilang sira na ang bakod sa unahan. Nagpatuloy sila sa isang kagubatan kung saan gumagala ang ilang mga dinosaur na herbivore. Noong una, akala nila ay 4 ang dinosaur sa lugar, pero agad nilang napagtanto na ang panglima ay si Indominus Rex na nakatayo sa likuran nila. Umungol ito, saka sinipa ang kotse, dahilan para matamba ang dalawang bata. Pagkatapos noon, sinalakay ng Indominus Rex ang isa sa mga herbivore, na nagpasimula ng isang mabangis na labanan. Kahit na hindi epektibo ang unang kagat dahil sa makapal nitong balat, mabilis na ginagamit ng Indominus ang mga kuko nito para baligtarin at tapusin ang kalaban nito. Nang masaksihan ang kakilakilabot na eksena, nataranta ang magkapatid. Biglang tumunog ang telepono kaya ibinalik ng Indominus Rex ang atensyon nito sa kotse. Ginagamit nito ang mga kuko nito upang hawakan pababa ang kotse at paulit-ulit itong ibinabagsak sa lupa upang mabasag ang salamin. Bago pa mabasag ang salamin, kinalas ng nakatatandang kapatid ang kanyang seatbelt at hinayla palabas ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, mabilis silang napansin ng Indominus Rex at hinabol sila. Isang maliit na talon ang lumitaw sa unahan, ngunit ibinuko ng Indominus Rex ang higanteng bunganga nito habang papalapit ito. Saka lamang tumalon pababa ng talon ang magkapatid at sa kabutihang palad ay nakatakas sila sa mga pangil nito. Kasabay nito, nakarating din si Claire sa kagubatan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na ang lahat ay ganap na nagbago dito. Ang mga bangkay ng mga dinosaur na pinatay ng Indominus Rex ay nakakalat sa lahat ng dako. Nang makita ito, mas natitiyak ni Owen na walang patatawarin ang Indominus Rex. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang tour car na sinasakyan ng mga batang pasaway. Nang makita ni Claire ang sirang kotse at ang telepono na nakahandusay sa lupa, inakala niyang kinain na ng Indominus Rex ang kanyang mga pamangkin kaya nasaron siya ng loob. Ngunit nakakita si Owen ng mga bakas ng paa sa lupa patungo sa talon. Pagdating nila roon, hula niya buhay pa ang mga bata at malamang nakatakas sa ganitong paraan. Nang marinig iyon, medyo nakahinga ng maluwag si Claire, ngunit sa sandaling iyon ay nakatanggap ang control center ng isa pang ulat tungkol sa panganib. Dahil sa alarma sa parke, mahigit 20,000 katao ang nagtipon ngayon sa resort area at mabilis na papunta roon ang Indominus Rex para maghanap ng mas maraming mumukbangan, ito ay hudyat ng isang malupit na sakuna na malapit ng mangyari. Dahil sa kawalan ng pag-asa, sa wakas ay nagpasya ang may-ari ng parke na gumamit ng mabibigat na armas. Ngunit dahil sa kakulangan ng mga tauhan, siya mismo ang nagpapalipad ng helikopter na may dalang malalakas na armas upang manghuli sa Indominus Rex. Nang matagpuan ng kanyang koponan ng Indominus Rex, walang pag-aalinlangan silang nagpaputok. Ang Indominus Rex, na tinamaan ng malakas, ay tumakbo diretso sa lugar ng mga lumilipad na dinosaur. Doon, nataranta ang mga pterosaur at lumilipad kung saan-saan, na nagdudulot ng kaguluhan sa buong isla. Saka lamang hinayla palabas ang isang sundalong nagpapaputok mula sa helikopter, at isa pa ang bumangga sa windshield, na ikinamatay ng isa pang sundalo. Unti-unting nawala ng kontrol ang helikopter at bumagsak sa lupa, na ikinamatay ng bilyonaryo. Pagkatapos noon, lumipad palabas ang iba pang higanteng kawan ng mga pterosaur. Nang makita silang papunta sa kanilang direksyon, mabilis na tumakbo sina Owen at Claire papasok sa kagubatan. Sa ibang lugar, ginagamit ng magkapatid ang isang inabandunang kotse upang makatakas sa kagubatan. Ngunit napansin ng nakababatang kapatid ang mga dinosaur na may pakpak na humahabol sa kanilang likuran. Nang maramdaman ng panganib, hinimok niya ang kanyang kapatid na bilasan ang pagmamaneho. Sa wakas, narating nila ang pangunahing gate ng parke at nakita sila ng mga tauhan doon. Matapos makatanggap ng mensahe mula sa kanyang pamangkin, lumabas din sina Claire at Owen sa kagubatan, naghanap ng kotse, at nagpasyang magkita sa resort. Ngayon, lahat ng rides sa parke ay agad na isinara at ang mga bisita ay napipilitang manatili sa loob ng resort.
Pagkatapos, nag-broadcast ang public address system ng isang babala para sa emerhensya na nag-uutos sa lahat na maghanap agad ng masisilungan. Noong una, hindi nila maintindihan ang nangyayari, pero nang makita nila ang langit na puno ng mga lumilipad na mga dinosaur, sa kanila napagtanto ang lahat. Sa takot, nagkalat ang mga tao kung saan-saan. Gayunpaman, ang mga pterosaur ay masyadong mabilis. Maya-maya ay sumisid sila pababa at inatake ang mga tao. Kasabay nito, nakarating ang magkapatid sa resort at nakasalubong ang assistant ni Claire. Ngunit sa kasamaang palad, nang akmang kukunin na sila ng assistant, isang pterosaur ang dumagat sa kanya at inihulog siya sa tubig. Gayunpaman, hindi alam ng pterosaur na teritoryo ito ng Mosasaurus, at ito ay lumalapag pa rin sa tubig upang ipagpatuloy ang pag-atake sa kawawang babae. Habang sinusubukan namang lumipad ng pterosaur palabas sa tubig, biglang bumangon ang Mosasaurus mula sa tubig na nakanganga ang malaking bibig at nilunok ang kawawang babae at ang pterosaur. Dahil sa takot, ang magkapatid ay balisang naghanap ng mapagtataguan. Dumating ang isang pangkat at nagpaputok ng mga panang pampakalma sa kawan ng mga pterosaur, na napilitan silang pansamantalang umatras. Nagdadala ito ng sandali ng kapayapaan sa resort, ngunit lalong lalala ang mga bagay-bagay. Nang lumitaw ang isang opisyal ng militar, kinuha niya ang buong kontrol at ginamit ang pagkakataon upang isagawa ang kanyang madilim na plano. Sa katunayan, gusto niyang gamitin ang pangkat ng mga raptor para manghuli ng mapanganib na dinosaur para patunayan na ang mga raptor ay maaaring maging sandata para sa militar. Nang malaman ito ni Owen, sumugod siya at galit na sinuntok ang loko. Dahil pinalaki na niya ang grupo ng mga raptor simula pa noong mga bata pa sila, at ayaw niya silang ipasok sa isang mapanganib na misyon. Ngunit ngayon, nakataya ang buhay ng 20,000 katao sa parke. Kaya pagkatapos ng ilang pag-iisip, atubiling pumayag si Owen na sumali sa misyon. Napagpasyahan nilang maglaro ng taguan upang mahuli ang Indominus Rex. Ang plano ay gagamitin ng mga raptors ang kanilang matalas na pangamoy upang hanapin ang Indominus Rex, habang ang militar ay sumusunod ng malapitan at umaatake gamit ang mabibigat na armas sa tamang oras. Samantala, sa takot na baka tumakas muli ang dalawa niyang pamangkin, inilagay sila ni Claire sa isang ligtas at kontroladong sasakyan, habang siya naman ay nakaupo sa unahan upang bantayan ang buong operasyon. Nang matapos ang mga paghahanda, kumuha si Owen ng isang piraso ng laman ng Indominus Rex para amuyin ng mga raptors. Nang handa na ang mga raptors, binuksan ni Owen ang bakal na gate at pinakawalan sila. Kasunod ng mga raptors, ang mga sundalong may malalakas na armas ay nagsimula ring gumalaw papasok sa kagubatan. Mabilis na kumilos ang buong koponan sa masukal na gubat, na natiling malapit sa mga raptors, at sa wakas sa isang liblib na lugar, biglang huminto ang mga raptors. Agad na itinaas ng lahat ng sundalo ang kanilang mga sandata, ngunit hindi nila inaasahan ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng tensyonadong kapaligiran, isang malaking nilalang ang dahan-daang lumabas mula sa gubat, at sa isang iglap ay lumitaw ang Indominus Rex sa harap ng lahat. Ang plano ni Owen ay para sa mga sinanay na raptors na atakihin ang halimaw. Pero kamangha-mangha, ang magkabilang panig ng mga dinosaur ay nakatayo lang at nakatitig sa isa't isa na parang may kakaibang komunikasyon na nangyayari. Sa halip na umatake, pinagtaksilan ng mga raptors ang mga tao at inalerto ang Indominus Rex sa kanilang presensya. Nang makita iyon, napagtanto ni Owen na may mali. Bigla niyang naisip na maaaring may DNA ng raptor ang Indominus Rex sa katawan nito, kaya naman kahit papaano ay nakakausap nito ang mga ito. Sa control room, nataranta ang opisyal habang pinapanood ito. Agad niyang inutusan ang lahat ng sundalo na magpaputok. Mula sa sandaling ito, tuluyang nawala ng kontrol ang sitwasyon dahil ang planong pakse ng Indominus Rex ay nagdulot ngayon ng labanan sa pagitan ng mga raptors at ng mga tao. Gayunpaman, nang tumakbo ang mga dinosaur papasok sa kagubatan, hinabol sila ng mga sundalo. Sa loob ng ilang minuto, halos ang buong puwersa ay nalipol sa atake ng mga raptors, na ikinatakot ni Claire. Maya-maya lang, isang sundalong nakatakas sa mga raptors ang tumakbo papunta sa kanila. Ngunit, habang pasakay na sana siya sa sasakyan, isang raptors ang umatake sa kanya mula sa likuran. Habang pinapanood iyon, takot na takot ang magkapatid na nasa kotse. Nang makita ang masamang sitwasyon, agad na pinaandar ni Claire ang kotse at mabilis na umalis. Ngunit, sa sandaling iyon, isa pang dinosaur ang biglang sumugod sa kanila mula sa ibang direksyon. Bukas ang pinto ng kotse kaya anumang oras ay maaaring pumasok ang mga ito. Sa takot, kinuha ng magkapatid ang mga kalapit na canister at itinapon ang mga ito palabas ng kotse para harangan ang halimaw. Ngunit, madaling nakailag ang raptor at patuloy na humahabol. Habang nakatingin sa rearview mirror at nakitang papalapit na ang raptor,
biglang lumihis si Claire at binangga ang sasakyan, dahilan para matamba ito. Ngunit, kasabay nito, mula sa ibang direksyon, isa pang dinosaur ang sumugod diretso sa magkapatid. Nagpanik sila at gumamit ng taser para atakihin ito. Saktong-sakto, dumating si Owen, at mabilis silang pumunta sa control room. Doon, nang makita ng opisyal na labis na nabigo ang misyon sa halip na magalit, nagmukha siyang natuwa at naglakad papunta sa laboratorio. Ngunit, nang marating ni Owen at ng kanyang grupo ang laboratorio, nagulat sila nang matuklasan na nakatakas na ang lahat ng kawani roon sakay ng helikopter. Sa pribadong opisina ng doktor, natuklasan nila ang katotohanan sa likod ng mga gene ng Indominus Rex. Sa katunayan, ang halimaw ay nilikha mula sa mga gene ng 12-dosenang iba't ibang nilalang. Nang mabunyag ang katotohanan, lumitaw ang opisyal at mahinahong inamin na bahagi ng kanyang plano ang lahat ng iyon at siya ang may kagagawan ng paglikha ng mapanganib na halimaw na ito. Pero, bago pa siya matapos magsalita, dumating ang grupo ng mga raptor sa susunod na segundo, at isang raptor ang diretsyong sumugod sa kanya. Dahil sa takot, sinubukan ng opisyal na gamitin ang parehong paraan na ginamit ni Owen noon para utusan sila. Gayunpaman, hindi nag-aatubiling minukbang siya ng raptor. Nang makita iyon, mabilis na tumakbo palabas ng laboratorio sina Claire at ang dalawang bata. Pero, biglang dumating ang tatlo pang mandaragit at hinaranggan ang kanilang daan, pinalibutan sila. Kabilang sa mga ito, ang raptor na may mga asol na guhit sa katawan nito na nagngangalang Blue ang nangunguna sa kawan. Tinitigan ni Owen ang mga mata nito at naunawaan na hindi ito isang kaaway. Kaya, dahan-dahan niyang tinanggal ang control device sa ulo nito. Saka lamang lumitaw ang Indominus Rex na may mabibigat na yabag at dahan-daang naglakad patungo sa kanila. Pero, ang susunod na mangyayari ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Sinubukan ng Indominus Rex na utusan ng grupo ng mga raptors na salakayin ang mga tao. Pero, biglang lumingon si Blue kay Owen na parang may naalala, at sa halip na umatake, nagbigay ito ng hudyat kay Owen na tumakbo palayo. Pagkatapos, humarap ito sa Indominus Rex at galit na umungal. Ang aksyong iyon ay lalong nagpagalit sa Indominus Rex. Iwinagayway nito ang malaking buntot nito at tinamba si Blue ng ilang metro ang layo. Nang makitang inaatake ang kanilang pinuno, agad na hinarap ng dalawang natitirang raptors ang Indominus Rex at mabangis na sumalakay. Gayunpaman, ang nakakatakot na lakas at napakalaking laki ng Indominus Rex ay nagiging dahilan upang maging walang silbi ang kanilang mga pag-atake, at parehong mabilis na namamatay ang mga raptors. Sa bingit ng kamatayan, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Claire. Kinontak niya ang isang kasamahan sa control room at hiniling sa kanila na buksan ang gate ng Paddock 9 dahil para mapuksa ang halimaw na dinosaur na iyon, kailangan nila ng isang mas malakas na dinosaur. Pagbukas ng gate, lumabas ang unang Tyrannosaurus Rex na nilikha 20 taon na ang nakalilipas. Matalinong inakit ni Claire ang T-Rex patungo sa Indominus Rex, na nagpasiklab ng isang kakilakilabot na labanan sa pagitan ng dalawang halimaw. Nang direktang nakaharap ng T-Rex ang hybrid na halimaw, ipinapaalala nito sa Indominus Rex kung sino ang tunay na boss dito. Ngunit, sa panahon ng laban, ang pagkakaiba ng lakas at ang matutulis na kuko ng Indominus Rex ay unti-unting naglagay sa delikadong sitwasyon sa tumatandang T-Rex. Sa pinakamapanganib na sandaling iyon, bumalik si Blue at walang pag-aalinlangang sumali sa laban. Agad na naaga ng liksi nito ang atensyon ng Indominus Rex, na nagbibigay sa T-Rex ng pagkakataong makaganti. Bumangon muli ang T-Rex at kasama si Blue ay pinatamaan nila ang Indominus Rex ng mga nakamamatay na suntok. Sa wakas, dahil sa kanilang pagtutulungan, nakahanap ang T-Rex ng tamang pagkakataon at ginamit ang lahat ng lakas nito para ihagis ang Indominus Rex palayo. Ngunit, ang epekto ng nakapangangilabot na banggaang iyon ay nakakuha ng atensyon ng tunay na hari ng lugar. Pagkatapos, biglang sumugod palabas ng tubig ang higanteng Mosasaurus. Kasing bilis ng kidlat, ikinuyong nito ang matutulis na panga sa leeg ng Indominus Rex at hinayla ang halimaw pababa sa malalim na dagat. At kaya, nagpaalam na si Indominus Rex magpakailanman. At dito na natatapos ang ating video. Kung gusto mo pa ng mga ganitong recap, pakibisita na lang ang ating nakaraang upload. Salamat idol!